mag-share ako ng personal experience ko sa mga pinagdaanan ko in learning Mandarin and hopefully through this session may useful tips kayong makuha. To start, my name is Nicole Ang, and then my occupation is graphic designer, and currently nasa Taiwan ako. Nagko-continue pa rin ako mag-aral ng Mandarin. I've been in Taiwan now for 10 months na. Um, since my dad is Chinese and my mom is Filipino, so ginusto ng dad ko mag-aral ako sa Chinese school. So before I had 10 years of Chinese learning, grade school sa Hope Christian, and then high school sa Manila Patriotic School, then nag-graduate na ako dun. Um, but I think, other Chinoys, yung pinaka-biggest problem sa Mandarin is walang environment para i-practice it. Yun yung naging problem ko. Usually, some families use Hokkien or Tagalog sa home and then use English or Tagalog sa school naman. And that time, hindi rin ako masyadong interested in learning Chinese since pinilit lang ako ng, ah, tatay ko. But, mga 11 years din na hindi ko ginamit yung Mandarin, totally hindi ko, review or anything until halos nakalimutan ko na siya. Until, last year, I learned about the Hawaii Enrichment Scholarship offered by TECO. Uh, ap Itong scholarship na 'to, the application period is, uh, February 1 to April 30. So, I decided to apply rin kasi since nag-aral ako ng 10 years ng Mandarin tapos hindi ko kayang mag-usap in Mandarin ng day-to-day conversations. So, naisip ko to grab the chance to apply for this scholarship. Tapos, yung details nito nakikita siya sa Facebook ng TECO na pangalan ay Taiwan in the Philippines. Andiyan lahat ng info. May partnered, Mandarin language centers lang sila. So, pipiliin mo from this list and then, the requirements and online application, you can scan the QR code. Tapos, eto yung mga requirements sa mga interested. Yung, scholarship na meron sila is may 3 months and may 6 months na scholarship. Ikaw magde-decide kung anong preferred mo. Tapos required is copy of application form, highest credential, colored passport copy, and essay. Yung essay na ilalaman ng essay, nandito siya sa QR code ng requirements kung ano dapat ilagay mo sa essay, may guidelines siya. Tapos yung allowance na binigay, ibibigay is 28,000 NTD per month that ikaw na bahala ah, adjust para sa school tuition, rent, and expenses mo pagdating sa Taiwan. Then for me, back then, uh, after a month after a month saka ko natanggap yung allowance. At hmm, tapos after ma-finish yung mga requirements, ipapasa mo siya sa TECO, yung physical copy or ime-mail mo through approved courier services like LBC or To Go. Yung una na waitlist ako, pero luckily in the end natanggap ako for 6 months na scholarship, yeah. So today, till now, nagko-continue ako mag-aral ng Mandarin sa, National University of Kaohsiung. I plan to study here for a term, and then previously, in the past 9 months, I've studied in National Cheng Kung University in Tainan. This. So I chose NCKU in Tainan because I heard na maganda siyang school for learning and mas yung experience mo we can have the experience with local people here in trying to speak in Mandarin, practicing. Tapos yung, sa NCKU,
hinati yung learning levels into 9, Class A to Class I, para sakto sa knowledge mo yung ituturo nila. Unang start ng classes medyo na-overwhelm ako since matagal na ako hindi nag-aral and then hindi ako masyadong nag-review. So, lahat parang i-review ko ulit. Medyo fast-paced pero nasanay naman ako after a while. Every, lesson may assignments and discussion, kaya madaming natutunan din. Tapos masaya rin kasi every term may field trip kami like this picture. Recently na sumama ako sa field trip is sa Sun Moon Lake. Andiyan ako sa likod, 'di lang kita. Tapos, after studying for 7 months, I've decided to take the TOEFL exam because firstly, uh, plan ko mag-aral ng master's sa Taiwan and requirement is A2 pataas. Um, pero before going to Taiwan, Band A exam na rin ako sa Philippines. So, sa TECO and then curious ako sa improvement ko. So, yun yung second reason ko rin kung bakit ako exam since, yeah, curious. And then if ever, third reason ko rin, if maghahanap ako ng part-time, I believe mas smooth kasi may certificate na ako to prove na may certain proficiency ako sa Mandarin. And then, ito lang yung mga ginawa ko, yung masasabi kong preparation ko before ng exam. Ang una kong ginawa is attend lang ako ng everyday classes ko. Bale yung classes ko is 2 hours main class, tapos may mga ibang araw na may elective classes kami. So total of 15 to 18 hours a week. Since yun din yung require ng TECO kapag mag-aaral ka ng Mandarin sa Taiwan is dapat minimum 15 hours a week. So yung ginamit na NCKU na book is A Course in Contemporary Chinese. Um, Gusto ko rin yung style ng book na 'to. Ito yung, content ng book. May dialogue siya, ta's may story siya. Tapos sa loob ng story nandun yung mga vocabulary, may pinyin, tapos may English meaning, tapos yung kung anong parts of speech siya, para mapa-practice mo rin basahin while listening to, interesting stories din. Some topics na na-discuss din namin is about uh, our dreams, online shopping, hospitalization, mga everyday stuff. Ang ginawa sa class is after discussing ng mga vocab, grammar, and story, yung teacher binibigyan kami ng questions para di-discuss with our seatmates para lalo kaming ma-practice magsalita. Ang sinasabi nga ng teacher namin, okay lang na hindi, exactly tama yung grammar or sentences namin basta as long as magkaroon kami ng confidence to practice the language hanggang masanay kami. And then ginawa ko rin is during classes, I took notes sa sinasabi ng teacher, most especially 'pag may vocabulary siyang sinasabi na hindi ko alam. So, yung ginamit ko is to search sa sinasabi ng teacher na vocabulary is Pleco, is the Chinese dictionary. Bale, puwede mong i-search yung Chinese word or yung pinyin tapos lalabas yung English meaning niya. So eto, I wrote notes, during classes since for me mas mabilis ko maalala ang words 'pag sinulat ko. And then I also did the Google Sheet file. Kasi per lesson na mga vocabulary, linagay ko sa Google Sheet. Kasi every after lessons may mga quizzes kami about sa vocabulary, para may fill in the blanks tapos may bibigay yung teacher na ping-in ta's lalagay mo yung character. So, ang ginagawa ko is pina-practice ko siya sulatin kasi nga, para for me yun yung, learning style that works for me na kaya sinusulat ko. Tinatakpan ko yung, Chinese word and pinyin, English lang muna tinitingnan ko para susubukan ko kung maaalala ko yung Chinese word na yun para hindi lang ma-practice yung sulat pati yung meaning ng word maalala ko rin. Ah, yun. Maliban sa main classes, may elective classes din kami pero it's not everyday.
And then yung elective classes namin, may grammar class, vocabulary, reading and writing, and conversation, and even Taigi lessons, which is yung uh, dialect na ginagamit here sa Taiwan. Pero each class may kanya-kanya din kaming materials, minsan related sa main class pero minsan hindi. Kaya madaming klaseng words and vocabulary kami natutunan. Even yung conversation class namin, simple words lang siya pero related siya sa slang or everyday phrases na ginagamit ng mismong Taiwanese. And then meron din kaming cultural electives, may Chinese calligraphy, Chinese painting, wushu, Chinese singing, and Taiwanese singing. Every term, iba-iba yung available na cultural electives. And then I took calligraphy and singing. For me, cultural electives were relaxing, parang to to take a break from the uh, fast-paced lessons of the class. At the same time, nakikilala ko rin yung Chinese culture through this cultural electives. And then I also use the TOEFL's resources. I think may tulong nga ito, like yung CAT, mock exam, the computerized adaptive testing. Since the more na tama yung sagot mo, pahirap yung questions mo para ite-test ka nga ng system. So, I think kailangan at least once or dapat i-try mo yung CAT para magkaroon ka ng feel kung paano magiging flow ng exam. Para hindi masyadong mag-panic pagdating mismo ng exam. Pero since, before I took the test for Band A in the Philippines too, I use this, resources. I think may tulong siya since after ko mag-review nito ay madaming lumabas din na mga vocab na nakita ko sa exam. So, at first I did Band A and then Band B para mahasa yung mga vocabulary maalala ko. Tapos after ng since yung, resources nila question lang ta's isusulat ko yung tingin kong sagot sa paper. Ta's after titingnan ko yung, ah, answer sheet tapos kapag may hindi ako alam na vocabulary tsaka ko sine-search tapos tine-take notes ko ulit. And then third one, I also use learning apps like as I've mentioned yung Pleco sa mga, hindi pa nakakaalam or alam na, yung Pleco is yung dictionary with Pinyin and English meaning. Some Chinese characters meron pa siyang makikita mo yung stroke order niya kaya puwede mong i-practice sulatin. Tapos may sa loob ng vocabulary meron din siyang sentences, so alam mo kung paano gagamitin sa sentence, which I think is a very helpful. And then Google Translate, of course, I also use it sometimes pero minsan hindi masyadong accurate kaya, mas ginagamit ko na rin is Gemini or AI since minsan may mga tanong ako na hindi ko alam paano sabihin, ginagamit ko muna yung AI para tulungan ako i-construct yung sentence ta's mine-memorize ko para next time sa situation na yun, alam ko na kung ano yung sasabihin ko or minsan ginagamit ko rin siya sa mga vocabulary na parang hawig yung meaning in English para tanungin ko ano yung differences. Tapos yung isang ginagamit ko rin na app is Chinese Simple 4. For me is gamified learning, though yung, icon niya is simplified, more focus niya more on HSK pero sa settings niya puwede mong palitan para maging traditional yung character niya if mag-e-exam ka in traditional. For me, gusto ko siyang gamitin kasi parang no pressure to learn new vocabulary, parang game nga siya, game. So parang habang, natututo ako, I'm having fun, so I like it. I like this app too.
And then fourth one, it's may other ways pa akong ginawa. This is for me the more fun method, like watching C-dramas. Uh, I like watching dramas a lot. So I think na-practice yung ko here. Tapos ito yung mga napanood ko, dahil mahilig ako sa genre ng fantasy, ito yung mga pinanood ko. Yung disadvantages lang niya is mga ganitong drama, yung vocabs and vocabulary niya is hindi modern, medyo traditional, like hindi masyadong ginagamit sa everyday. Pero napapansin ko pa rin naman may mga vocab sila na naaaral ko before kaya surprise din ako na naiintindihan ko yung mga vocabs or naririnig ko siya. Hmm, other than that, ginagamit ko rin yung Threads as sabi ng Taiwanese teacher ko halos ng mga Taiwanese is nasa Threads din. Minsan dun ako nakikitsismis kung anong meron, ta's nagbabasa-basa ako anong trending para ma-practice yung reading ko. Like kung may hindi ako alam na vocabulary, ikaka paste ko para malaman at maintindihan. Ta's kapag may new words na nalaman, ite-take note ko. And then, of course, sa TikTok and IG madaming mga reels na dumadaan sa feed ko. Ta's minsan nakikinig na lang din ako and actually may fina-follow akong mga influencer like Ellie, uh, he's been here in Taiwan for so long and then he's also learning he learned the language for 20 years already na so fluent siya and alam niya yung mga slang ng mga Taiwanese. For me, I like, watching his reels kasi comedy and then my Chinese words and then my English kaya puwede kong maintindihan ta's makita yung words na ginagamit niya. And then more on Taiwanese culture din yung mga, videos niya about sa videos niya. And then since I also like discovering yung mga masasarap na pagkain here in Thailand, since nasa Thailand ako right now, I've also followed the foodie and influencer, Taiwanese influencer. Tapos ine-explain niya kung anong meron na masasarap na food here and gusto ko rin yung videos niya since my Chinese words and then my English, uh, interpretation. Another thing is I also use Spotify. Especially 'pag mahaba yung biyahe ta's boring, pinapakinggan ko yung, podcast na 'to, Learn Taiwanese Mandarin. Um, I like the podcast kasi for me relatively medyo mabagal siya magsalita than normal Taiwanese or local people. Tapos minsan in-explain niya yung meaning ng isang vocabulary and then minsan nag-e-English siya onti. Tapos yung mga topics na interesting about Taiwanese culture and everyday life tapos madami akong natutunan din na vocab and slang na wala sa books. At the same time, may ano rin yung Spotify, yung sinasabi niyang words, nilalagay niya dito yung Chinese character para mas mabilis ko ma-search kung ano yung vocab na hindi ko maintindihan. Tapos tine-take notes ko lang after and then I also listen to Chinese songs. I also enjoy listening. Minsan, sinusubukan kong basahin yung lyrics na walang pinyin para ma-practice. Parang nagkakaraoke ako gamit yung lyrics na feature ng Spotify. Maliban dun, I've also attended language exchange. Meron sa school namin na nagho-host ng event na 'to. Pa Feel ko may practice siyang mag-learn ng new words na ginagamit mismo ng Taiwanese kasi ang ginagawa ng event is sa isang group, dalawang foreigner, dalawang Taiwanese. So, mapa-practice ka kung paano kabilis magsalita yung Taiwanese, rinig ka rin or makakaalam ka rin ng new vocabs na ginagamit mismo ng mga Taiwanese na wala sa books. Minsan kasi slang yung ginagamit nila, colloquial. Um And then I also thinks na may help yung makikipag-usap sa classmates ko ng Mandarin kasi halos parehas kami ng nalalaman na vocab. Tapos parang may ano kami chance ma-practice yung mga kakaaral lang namin na vocabulary.
Okay, and then the next part is about the TOEFL exam. So after 7 months, I did the took the TOEFL exam in Taipei on April 18 this year lang. So for me, mga tips, small tips lang naman 'to, uh, regarding sa TOEFL exam in Taiwan. Since sa Taiwan ako nag-exam nung time na yun, medyo late ako nag-register. So, nasa Tainan ako, naubusan ako ng slot since 2 universities lang yung nagho-hold na exam sa Tainan. So, kailangan ko pa pumunta sa Taipei para mag-exam. So, if you're in Taiwan and planning to do the exam, I think abangan mo yung registration day para ano, makapili ka ng slot na best sa'yo. Tapos next, bago ma-exam, mga small reminders lang naman, ah, of course, get enough sleep. Kailangan mo ng more brain power para sa exam, and do not be late. I know, basic lang, pero for me, since yung exam place ko is sa Taipei, kailangan ko alamin kung asan yung place, paano pupunta, ganyan. And then, nasabi na nga kanina ni Miss Gio na yung mga sa exam is kailangan pagpunta mo doon sa lugar, hahanapin mo yung classroom mo, ta's pipila kayo sa labas. Tapos, of course, be hydrated and go to the bathroom before the exam since yung exam can last up to 2 hours, uh, approximately 60 minutes sa listening and then 60 sa reading. For for, for me, umabot ako ng 2 hours kasi it depends yung haba ng exam, it depends din kaya huwag kang kakabahan kapag may nakita kang maalis na. Usually kasi humahaba yung exam kasi, ah, kapag minsan tama yung sagot mo sa mga mahihirap na questions, ta's sa madadaling questions, mali ka. So ginagawa ng system, bibigyan ka pa ng more questions para ma-gauge talaga yung true level mo. Ah And then, yeah, naalala ko rin maliban sa phone and metal accessories din pinatanggal sa katawan namin. Tapos, pinalagay yung bag sa amin harap ng class. Tapos since habang nag-e-exam, I took the listening and reading exam. Sa listening, at first, if may time, try mong tingnan ng mabilis yung choices or questions para may prepared na yung utak mo. Kumbaga, ma-expect mo na kung more or less about saan yung topic. Tapos, sa reading naman, wag kang magtatagal kapag may vocabs ka na hindi alam, wag kang magtatagal masyado kasi may timer. Parang try mo gamitin yung context clues sa ibang mga phrases or words na alam mo. Hmm, I I think in the end, lahat tayo may iba-ibang learning style. So, i-target natin yung mga bagay kung saan tayo na interested or nag-inspire sa'tin para hindi natin feel na parang boring or chore yung pagre-review para maging exciting yung process. Like me, since I like, uh, visual yung visual na nakikita ko habang nag-aaral, so I like scrolling sa TikTok sa mga Mandarin na mga reels and then watching C-dramas since yun yung hilig ko.